Kasama ang buong pwersa ng News 5. Ito ang 28th KBP Golden Dove Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas. Pangulong Bongbong Marcos, mabigat ang patama sa mga korap sa gobyerno. Sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan, mahiya naman kayo. Pati nga si PNP Chief Torre naging sentro ng biruan sa hindi natuloy na suntukan. Sama na rin natin yung bago nating kampiyon, si PNP Chief Nick Torre. Mga kontra at sumusuporta kay Pangulong Marcos nagkasarin ng kanya-kanyang rally kahit maulan. Meron pang nagsunog. At kahit walang red carpet, silipin ang mga pasabog na kasuotan sa SONA. Katatapos lang ng State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos, samut-saring issue ang kanyang tinalakay. Pinakasentro ng kanyang talumpati ang tungkol sa korupsyon, partikular na sa mga nangungulimbat daw sa panahon ng kalamidad. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Huwag na po tayo magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Mga kickback, mga initiative, errata, SOP, for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo na binulsan nyo lang ang pera. Tinalakay rin ni Pangulong Marcos sa mga issue sa edukasyon, agrikultura, problema sa kuryente at siyempre ang tungkol sa ekonomiya. Bagamat hindi nabanggit ng Pangulo ang tungkol sa mga POGO Hub na pinasara ng kanyang administrasyon ngayong taon. Ginit naman ni BBBM na pananagutin ang mga sangkot sa pagkawala ng higit 100 sabungero. Tutulungan ang buong pamahalaan para lutasin ang mga kaso ng mga nawawala dahil sa walang pakundangang kagagawan ng mga sindikato sa likod ng madilim na mundo ng mga sabungan. Hahabulin at pananagutin natin ang mga utak at mga sangkot, civilian man o opisyal. Kahit malakas, mabigat, o mayaman, hindi sila mangingibabaw sa batas. Higit sa lahat, ipararamdam natin sa mga salarin ang bigat ng parusa sa karumal-dumal na krimen ng mga ito. Yan at iba pang tinalakay ni Pangulong Marcos sa kanyang ika-4 na SONA ang ating hihimayin mamaya live. Nabanggit sa SONA ng Pangulo ang mga isyong malapit sa sikmura ng mga Pilipino, gaya ng trabaho, pagkain, tubig at kuryente. Ganyan din ang iniintay na marinig ng mga nagkilos protesta na hindi kontento sa mga ginagawa ng administrasyon. Live mula sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Mon, ano ang naging reaksyon ng mga rallyista sa ika-4 na SONA ng Pangulo? Julius, Cheryl, hindi nakinig o nanood man lang yung daan-daang ralista dito sa kahabaan ng Commonwealth Avenue sa ika-4 na SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa halip, mas nag-focus sila sa ginawa nilang demonstrasyon na karatapos lang din halos ngayon para kasi sa kanila ito raw ang tunay na SONA o kalagayan ng bansa at kasama rin sa kanilang programa yung mga puna sa pamahalaan at totoong kailangan daw ng bayan.
Sinunog ang Zoom BBM at Sara Nanggal na effigy ayon sa nagprotestang bagong Alyansa Makabayan Southern Tagalog sa Elliptical Road sa Quezon City. Idinaday ng grupo ang pagiging sunod-sunuran umano ni Pangulong Bongbong Marcos sa Amerika at ang issue ni Vice President Sara Duterte sa confidential funds. Ang grupo naman ng mga makakalikasan at siyentista bit-bit ang effigy na ginawang bagyo ang Pangulo. Napabayaan daw ng administrasyon ng climate crisis. Ang grupo naman ng mga manggagawa, magsasaka at mangingisda, sinunog ang isa pang effigy ni Pangulong Bongbong Marcos sa harap ng Department of Agrarian Reform. Agad yang inapula ng BFP. Paalala ng PNP, labag sa batas ang pagsusunog sa kilos protesta at aarestuhin kapag walang permit. Mula Philcoa sa Quezon City, nagmarcha ang daan-daang ralista sa kahabaan ng Commonwealth Avenue. Sa pilit nandig iniurong ng grupo ang mga barrier sa kalsada para masakop ang 6 mula sa 8 lanes ng Commonwealth Avenue. Ito raw kasi ang napag-usapan mula sa hiningi nilang permit. Hindi rin nagpatinag ang mga grupo kahit pa bumuhos ang malakas na ulan at sinabayan pa nila ito ng malalakas na sigaw. Makibaka! Huwag matakot! Kabilang sa mga kasali riyan ay mga madre at iba pang reliyosong sumali rin sa demonstrasyon. Pagdating sa tapat ng St. Peter's Parish, 1.6 kilometers hanggang batasang pambansa, hinarang na sila ng mga pulis. Kung tutusin, mas malapit na ito kumpara sa mga nakaraang taon na hanggang Tandang Sora lamang sila pinapayagan. Julius, isa sa mga inantabayanan dito sa ginawang demonstrasyon o programa ng mga ralista ay yung pagsusunog sa pinakamalaking effigy na ginawa nila para sa taong ito. No? Pero hindi na nangyari yung pagsusunog. Sa halip, pinagsasapak, pinagtatadyakan at pinagsisira lamang nila itong naturang effigy. At medyo mahirap din yung komunikasyon dito sa kahabaan ng Commonwealth Avenue, lalo't mula alauna pa lang ng hapon nagsimula na yung signal jamming dito sa lugar. At sa mga oras na ito, mabilis ding binuksan ng mga otoridad yung mga lanes na sarado kanina. So almost 7 lanes na ang open ngayon dito ulit sa Commonwealth Avenue. Isa na lamang yung nananatiling sarado para nga sa pagliligpit ng mga ralistang nagsagawa ng kanilang kilos protesta ngayong araw. Julius, Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez. Umulan man o umaraw, hindi nagpadaig ang mga sumusuporta kay Pangulong Marcos. Live mula sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan, si Carrie Cater. Carrie, anong update dyan? Cheryl, alam mo, bandang alas 4 nitong hapon, kung kailan sinimula ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang State of the Nation address, ay saka naman nagsiuwian ang kanyang mga taga-suporta rito sa May Sandigan Bayan sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Bigo kasi silang makapanood ng SONA dahil bukod sa walang screen at sound system sa lugar, ay mahina rin ang signal ng kani-kanilang mga gadget. Gayunpaman, kumpiyansa raw sila sa talumpati ng Pangulo. Narito ang ating report. Hindi nagpatinag sa ulan ang mga taga-suporta ni Pangulong Bongbong Marcos. Alas 8 pa lang ng umaga, nagtipon-tipon na sila sa May Sandigan Bayan sa kahabaan ng Commonwealth Avenue, Quezon City. Naghiyawan at nagkantahan sila bago pa man magsimula ang ika-4 na State of the Nation address ni PBBM. Si Jose, nakasuot pa nga ng mistulang Filipiniana costume na hango sa mapa ng Pilipinas at may kasamang pride flag. Karamihan, nakapula naman bilang suporta. Trainor siya, nandito po kami hanggat di matapos. Basta, susupport lang po kami sa kanya. Makita niya lang po kami, okay na kami. Walang screen at sound system sa lugar maliban sa isang LED truck na malayo pa sa pwesto ng karamihan ng supporters. Sariling sikap tuloy sila sa pagsubok manood ng SONA sa kanilang gadgets. Perfect score na 10 out of 10 daw ang rating nila sa Pangulo sa nakaraang 3 taon. Excellent siya sa amin. Kasi marami naman po talagang ginagawa siya. Hindi lang po mapaniwalaan ng mga ibang grupo. Dinipensahan pa nila ang Pangulo sa problema sa pagbaha na una nang tinira ni Vice President Sara Duterte. Lahat po ng baha sa ngayon, hindi ho kontrol yan ng President. Sa kalikasan na po yan. Pero inamin nilang gusto rin nilang matugunan pa ni PBBM ang mga taas presyo. Si Lea, dagdag sahod ang isa sa mga panawagan. Yung pagtaas po uli na sahod para sa mga mamamayan sa kayong dagdag bigay benepisyo sa mga mahihirap.
Samantala, mahigpit ang seguridad hindi lang sa paligid ng batasang pambansa ay hindi lang dito sa paligid ng Sandigan Bayan kundi sa buong batasang pambansa papasok at palabas. 23,000 na pulis raw ang idineploy rito ngayong araw. Pero sabi ng PNP, hindi maituturing na overkill bagamat malaki ang kanilang deployment dahil mahalaga raw na handa sila sa worst case scenario. Sa mga oras na ito, tahimik naman na ang sitwasyon kaya medyo nabawasan na rin ang mga nagbabantay sa lugar. Pero giit nga rin ng mga pulis ay naka-full alert pa rin sila. Balik sa'yo, Cheryl. Maraming salamat, Carrie Cator. Susunod, impeachment trial kay Vice President Sara Duterte ayaw nang ituloy ng ilang senador. House Speaker Martin Romualdez may pasaring sa Korte Suprema. VP Sara hindi raw nanood ng SONA ng Pangulo dahil nati-trigger lang daw ang inis at galit niya. Pangulong Bongbong Marcos biniro sa SONA si PNP Chief Nicolas Torre kasunod ng boxing match nila ni Acting Mayor Baste Duterte. Abangan ng lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sa sobrang pagkainis, hindi na nanood ng SONA ni Pangulong Bongbong Marcos si Vice President Sara Duterte. Git niya, nati-trigger lang daw siya sa sasabihin ni PBBM. Pero babasahin niya raw ang speech nito. Nasa South Korea si VP Sara para sa Bring FPRRD Home Alive event. Sayang ang data. Kaya nga ma'am, ako din ayaw ko na rin manood. Kasi alam nyo, sa totoo lang sa totoo lang talaga, natitrigger ako sa pag nakikinig ako sa kanya. Yung, naiirita ka ba? Minsan lampas irita na siya, minsan galit na siya. Kaya pareho tayo ma'am hindi na ako manonood, babasahin ko na lang. Kailangan natin magbasa. Kasi kailangan natin malaman kung ano na namang pambobola ang sinasabi sa taong bayan. Ang mga Dabawenyo naman na nanood ng SONA, panawagang ibalik sa bansa si dating Pangulong Duterte na nakadetain pa rin sa The Hague, Netherlands. Ngayon nagbukas na ang 20th Congress, mainit na usapin kung tuloy ba o tigil ang impeachment trial ng Senado laban kay Vice President Sara Duterte. Giit ng ilang senador, wag nang ituloy yan pero ang mga mambabatas ng Kamara lalaban pa rin. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Sa desisyon ng Korte Suprema ay dineklarang unconstitutional ang articles of impeachment na isinumite ng Kamara sa Senado laban kay Vice President Sara Duterte. Sabi naman ng ilang senador, no choice sila kundi sumunod sa SC. As a lawyer and as an officer of the court, we do not have a choice. That is my position. The decision is clear. All we have to do is implement it. Meaning? Longer. I'll give you a longer interview about it. Pero kung magkakaroon pa ba ng impeachment trial, yan daw ay kailangan pagdesisyonan ng mga senador. Bukas 1:00 ng hapon nakatakdang magkaroon ng caucus o closed-door meeting ang mga senador para pag-usapan ang mga priority bills na isusulong sa 20th Congress. Pero pwede na rin daw hapyawan dyan kung ano ang magiging aksyon ng Senado kaugnay sa SC decision. Posible na rin daw mapag-usapan dyan kung kailangan pa bang mag-convene ng impeachment court at kailan mangyayari yan. Para kay Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, delikado kung ipipilit pa ang impeachment trial. There should not be a trial anymore because the Supreme Court had already spoken. And if we proceed with the trial, we are flirting with the constitutional crisis. Ang kaalyado naman ni VP Sara na si Senator Amy Marcos, sinabing mas maigi na magtrabaho na lang kesa atupagin ng impeachment. Mensahe niya sa bise, well, kinongratulate ko lang siya pero sa katutak ang nagkakongratulate.
napakaliwanag, galangin natin ang Korte Suprema at isang tabi ang politika. Total politika naman talaga ang impeachment. Kahit nasa minority bloc, naniniwala rin si Senator Mig Zubiri na dapat sundin ang desisyon ng SC. Hindi na dapat matuloy na. We're no different than the monkeys in the forest who do not listen to rule of law. Si Senator Risa Hontiveros naman, iba ang paniniwala. So, hanggat hindi final na final, ang understanding ko ay ongoing yung trial. Kaya nagsusumikap lahat. Magkaroon ng kalinawan. Pati ang ilang mambabata sa Kamara kinwestiyon ng SC decision. Ayon kay Akbayan Representative Chel Jokno, dapat itong muling tignan ng Korte Suprema. Ang nakalagay sa ating saligang batas ay once the impeachment court has convened, it has the sole power to try and decide impeachment cases. This is something that is unprecedented. Si House Speaker Martin Romualdez, matapang ang mensahe para sa Korte Suprema. The court may close a case, but it cannot close the cause. The pursuit of accountability is not a moment. It is our mandate. When institutions falter, the House of the People always stands firm. The Supreme Court came out with a decision, as the House said, as the House spokesperson said. I think there are plans to file an MR, but I think at this point in time, we must respect the decision and see where the cards may fall in the next few weeks. Maghahain daw ang Kamara ng motion for reconsideration sa naging desisyon ng SC. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. At kapapasok lamang po na balita kaugnay ng impeachment. Muling iginiit ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi makikialam ang Executive Department sa impeachment at kay VP Sara. Wala rin daw silang magagawa sa desisyon ng Korte Suprema. Nasa kamay na raw ito ngayon ng Senado at Kamara. Susunod, Pangulong Bongbong Marcos sinapos ang SONA speech ng may patutsada sa mga korap. Sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo. At Escudero at Romualdez nanatili sa kanilang pwesto sa Senado at Kamara. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Matapang ang mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos kontra korupsyon sa kanyang ika-4 na SONA. Live mula sa Batasang Pambansa, nasa Frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Mase. Cheryl, higit isang oras nga ang itinagal ng ika-4 na State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos at gaya ng inaasahan, iba't ibang issue ang kanyang tinalakay. Pero isa sa pinaka-highlight ng kanyang talumpati ay nang mabanggit ang tungkol sa flood control program, lalo na't kakatapos-tapos lamang ng pagragasa ng sunod-sunod na bagyo at habagat. Dismayado si Pangulong Bongbong Marcos sa flood control projects. Sabi ni PBBM, may mga kickback sa mga proyektong ito. Kaya utos niya sa Department of Public Works and Highways i-review ang mga ito. Narito ang pahayag ni Pangulong Marcos. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo na binulsan nyo lang ang pera. Pati ang palpak na serbisyo sa tubig, iimbestigahan na rin daw.
Titiyakin ng luwa na mailalagay na sa ayos ang serbisyo ng tubig ng milyong-milyong nating mga kababayan at gawin mas abot kaya naman ang presyo. Higit sa lahat, titiyakin natin mapapanagot ang mga nagpabaya at nagkulang sa mahalagang serbisyong publiko na ito. Pinaaaksyonan din ni Pangulong Bongbong Marcos ang matinding problema sa supply ng kuryente sa ilang bahagi ng bansa, partikular sa Siquijor. Iimbestigahan ang naging kapabayaan nito at ang iba pang mga katulad na kaso sa buong bansa. Dapat nilang ayusin ang pamamahala ng mga kumpanya ng kuryente at ipag-utos ang pag-refund kung kinakailangan. May mga pasaring din si Pangulong Marcos tungkol sa mga laptop para sa guro. Sabi niya, ang mga binili nilang laptop walang anomalya. Ang mga laptop na laan para sa bawat guro sa public school. Tiniyak natin na walang anomalya sa pagbili ng mga laptop na ito. Sabi pa ni Pangulong Marcos, pagdating sa kanilang Build Better More program, prioridad ang kalidad. Tatapusin daw ng kanyang termino ang rehabilitasyon, partikular ng Guadalupe Bridge. Ang rehabilitasyon ng tulay ng Guadalupe ay sukdulan ng ring kinakailangan. Nasa Senado pa ako. Hindi po isasara ang Guadalupe Bridge. Gagawa muna tayo ng detour bridge sa magkabilang gilid bilang pansamantalaang daanan. Kapag nagawa na at nabuksan na ang detour bridge na ito, doon pa lamang sisimulan ang trabaho sa main bridge. Napatunayan na rin umano ng kanyang administrasyon na pwede ang 20 pesos kada kilo ng bigas. Pero may babala siya sa mga traders na nananamantala nito. Napatunayan na natin na kaya na natin ang 20 pesos sa bawat kilo ng bigas nang hindi malulugi ang ating mga magsasaka. Ilulunsad na natin ito sa buong bansa sa pamamagitan ng daan-daang kadiwa store at center sa iba't ibang lokal ng pamahalaan. Binabalaan ko ang mga trader na magtatangkang magmanipula ng presyo ng palay o ng bigas o manloloko ng mga magsasaka. Hahabulin namin kayo dahil ang trato namin sa inyong ginagawa ay tinuturing naming economic sabotage. Hindi rin pinalagpas ni Pangulong Bongbong Marcos ang usapin tungkol sa missing sabungeros. Meron siyang babala sa mga taong nasa likod nito. Narito ang kanyang pahayag. Hahabulin at pananagutin natin ang mga utak at mga sangkot, civilian man o opisyal. Kahit malakas, mabigat o mayaman, hindi sila mangingibabaw sa batas. Higit sa lahat, ipararamdam natin sa mga salarin ang bigat ng parusa sa karumal-dumal na krimen ng mga ito. Cheryl, isa rin sa mga dapat bigyang pansin dito sa mga naging bahagi ng pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos ay yung tungkol dun sa 2026 proposed national budget. Malinaw bago nagtapos ang talumpati ng Pangulo na hindi niya aaprubahan ang anumang uri daw ng budget para sa 2026 na hindi naka-align doon sa national expenditure programs o yung mga ilalatag na proyekto ng pamahalaan. Matatandaan kasi natin na nitong 2025, isa yan sa naging issue ng Malacanang dahil naaprubahan yung budget na mukhang hindi naman nila inaasahan. Cheryl? Maraming salamat, Maricel Halili. Mananatiling House Speaker si Congressman Martin Romualdez. Pero bago ang botohan, nag-walkout si Congressman Paulo Duterte. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez.
Nagbotohan ang mga kongresista para sa liderato ng Kamara sa 20th Congress. Walang lumaban, kaya si Leyte 1st District Representative Martin Romualdez pa rin ang mananatiling House Speaker sa botong 269. Si Quezon Representative J.J. Suarez ang nag-nominate sa kanya na sinigundahan ni Presidential son at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos. Nag-abstain o hindi bumoto sina Navotas Representative Toby Chanco at Cebu 5th District Representative Juke Frasco. Pati ang napaulat na kalaban ni Romualdez sa pagka-speaker na si Bacolod Lone District Representative Albi Benitez, nag-abstain din. Ayon kay Benitez, hindi niya binoto si Romualdez dahil naniniwala siyang ang kailangan ng Kamara ay isang leader na susuportahan si Pangulong Bongbong Marcos at hindi hihilahin pababa ang Pangulo. Sa kabila niyan, matapang ang naging mensahe ni Romualdez sa kanyang speech matapos manumpa. Nagpasa rin siya sa Korte Suprema kaugnay ng pagdedeklara sa Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na unconstitutional o labag sa batas. The court may close a case, but it cannot close a cause. The pursuit of accountability is not a moment. It is our mandate. And as your Speaker, I will be here, not just to preside, but to protect. Hindi ko kayo iiwan sa gitna ng unos. Sisiguraduhin kong walang bubong ang babagsak, walang pader, magigiba, at walang miyembro ang mapapabayaan. Kung si Romualdez hindi mangiiwan, bigla namang umalis ng batasang pambansa si Davao City Representative Paulo Duterte. Nag-walkout siya pagkatapos ng roll call kasama ang mga kapwa mambabatas mula Davao. Ayon kay Pulong, hindi siya bumoto para sa speaker at hindi rin siya sasali sa minority bloc. Ayaw daw niyang maging bahagi ng tinawag niyang political circus na nakalimutan na kung sino ang dapat pagsaserbisyuhan, ang taong bayan. Samantala, inihalal bilang Senior Deputy Speaker si Quezon Representative J.J. Suarez. May 7 ding napili na Deputy Speakers. Nakuha naman ni Ilocos Norte Representative Sandro Marcos ang pagiging House Majority Leader. Siya ang pinakabatang kongresista sa posisyon. Habang sa pagka-House Minority Leader, napili si Representative Marcelino Libanan. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez. News 5. Sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address na kung datos lang ang basehan, maganda ang lagay ng ekonomiya. Bumaba ang inflation. Pero totoo nga ba ito? Himayin natin ang mga numero. Natin sa unang 3 taon ni na Pangulong Aquino, Pangulong Duterte ay makikita natin na mas mataas ang average inflation sa ilalim ni Pangulong Marcos na nasa 4.6%. Makita natin dito sa chart na sumipa ang inflation sa dulo ng termino ni Pangulong Duterte at lalo pa itong tumaas sa pagpasok ni Pangulong Marcos. Umabot nga ito sa 8.7% noong January 2023 na siyang pinakamataas sa halos 15 taon. Pero ito ang good news mga kapatid. Makikita ninyo dito na bumagsak na ang inflation nitong mga nakaraang buwan at umabot sa 1.3% nitong May 2025 na siyang pinakamababa sa loob ng 5 taon. So makita natin dito mga kapatid na malinaw sa chart na nagsimulang mataas ang inflation pero gumanda na ang sitwasyon. Paano ito nangyari? Isa sa mga dahilan ay ang presyo ng bigas. Negative 14.3% ang rice inflation nitong Hunyo na isang record low. Ibig sabihin, mas mura ang bigas ngayon kumpara noong 1 taon. At ayon kay National Statistician Dennis Mapa, nakatulong dito ang rollout ng 20 pesos kada kilo ng bigas ng gobyerno. Sa ngayon, kaya pa itong pondohan gamit ang contingency fund ng Pangulo para sa mga vulnerable sectors. Pero sa pangmatagalan, ang tanong ay may sapat bang pondo taon-taon para isubsidize ang bigas ng milyong-milyong Pilipino. Mas mahalaga na meron pa ring long-term solution. Ayusin ang agri-value chain, dagdagan ang local production at suportahan ang ating mga magsasaka. At gaya nga ng sinabi ni Pangulong Marcos sa kanyang SONA, ang datos ay palamuti lang kung hirap pa rin ang ating mga kababayan. Kung hindi gumagaan ang buhay, kung walang dagdag na kita at kung kapos pa rin ang bulsa, ay hindi pa rin natin pwedeng sabihin na sumakses na nga tayo, mga kapatid. Muli, ako si Edson Guido,
Chief Data Analyst ng TV5, naghahatid ng kwento ng ekonomiya sa likod ng mga numero. Maraming salamat, Edson. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Weather update tayo mga kapatid. Patuloy natin binabantayan. Ito pong dalawang bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ang mas malayo dyan, ito pong Tropical Storm Crosa. Well, ang Typhoon Crosa na nasa huling namata ng pag-asa sa around 2,455 kilometers east ng extreme northern Luzon. At ang isa naman dyan ay yung dating bagyong Dante at ang dating bagyong Emong ay naging isang sirkulasyon na lang at naiwan dyan yung mas malakas. Ito pong bagyong may international name na Kome. Ito po ay naging tropical depression na pero sa ngayon, ito po ay nasa tropical storm category muli na may taglay ng lakas na hangin umabot sa 75 kilometers per hour. Malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umabot sa 90 kilometers per hour. Ito pong dalawang bagyo na ito ay hindi natin inaasahang makaapekto sa anumang bahagi ng ating bansa at pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility pero patuloy ang magpapalakas ng ating habagat o yung tinatawag nating southwest monsoon na nagpapaulan sa ilang bahagi ng ating bansa, particularly sa western section nito. Pero maaaring sa susunod na linggo, meron tayong inaasahang paghina ng habagat o yung tinatawag nating monsoon break. Abangan natin yan. Pero sa kasalukuyan, meron pa rin tayong posibleng malalakas na pag-ulan. Heavy to intense rains dito po sa areas ng Benguet, kasama po dyan ang Baguio City. Mag-ingat po tayo dyan sa mga posibleng flash floods at landslides. Lalong-lalo na, nakakaranas tayo dyan ng mga tuloy-tuloy na pag-ulan nitong nakaraang araw pa. Posible rin yung ating mga katamtaman at kung minsan malalakas na pag-ulan dito po sa ilang bahagi ng Ilocos Region, kasama po dyan ng La Union at Pangasinan, Abra, Apayao at Zambales at Bataan. Samantalang, ang natitirang bahagi ng Central Luzon, ang Calabarzon at Mindoro, meron tayong mga posibleng scattered at kalat-kalat na pag-ulan at mga posibleng thunderstorms. Mas maliwalas na ang panahon natin sa malaking bahagi ng Bicol Region, Palawan, Visayas at Mindanao. If ever may mga pag-ulan tayo dyan, ito po yung mga afternoon showers or thunderstorms lamang. Dito po sa Metro Manila, although nabawasan yung ating mga pag-ulan at minsan sumisili po yung ating araw, mas maula po ang panahon natin at mataas pa rin po ang ating tsansa ng pag-ulan. Kaya sa mga lalabas ng bahay at may gagawin at papasok sa opisina at trabaho, ugalin pa rin po ang pagdadala ng payong o anumang pananggalang sa ulan. At yan po muna latest sa ating lagay ng panahon. Muli ako po ang inyong weather frontliner, Alvin Pura, na lagi may panahon para sa iyo. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. Simple pero elegante ang Filipiniana outfit ng fashion icons na sina Heart Evangelista at Pia Wurtzbach para sa SONA ng Pangulo. Nasa frontline na balitang yan, si MJ Marfori. Kahit walang red carpet ngayong taon, present ang mga Fashion Week icons. First up, si Heart Evangelista in her recent signature no foundation look. Suot ni Heart ang white Filipiniana terno with folded details na dinisenyo ni Michael Leyva. In classic barong Tagalog naman ang kanyang mister na si Senate President Cheese Escudero. Present din ang mga anak ng senador wearing simple, traditional Filipino outfits. Next up ay si OWA Ambassador Pia Wurtzbach. Simpleng maganda ang beauty queen in her modern white terno and sheer skirt, paired with simple jewelry and white clutch. Walang megastar sighting this year dahil hindi nag-attend si megastar Sharon Cuneta. Biro naman ang mister na si Senator Kiko. May mga gawaing bahay. Na-appreciate naman daw ng mga senador ang no red carpet SONA ngayong taon. Ang ligaya na pag may mga api ang mamatay ng dahil sa'yo. Nakakaparindig balahibo naman ang a cappella singing ng pambansang awit ng First Filipino The Voice USA champion na si Sofronio Vasquez. Litaw na litaw ang kanyang pagka-Pilipino, suot ang classic white barong. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5.
At yan ang mga balita at impormasyong dapat nyo malaman sa araw na ito. Mga balita para sa mga may alam at may pakialam. Abangan nyo ulit kami bukas dito pa rin sa TV5 sa 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.